all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness.
Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, anumang oras po kayo nakaka-attend sa ating pong online service, virtual service, no? Gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw po ng linggo. And I hope that you are all doing well. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ano man po ang ating mga pinagdadaanan, gaano man po ito katindi, gaano man po ito kabigat, gaano man po ito ka-challenging, gusto ko po sabihin sa inyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Whether ikaw ay estudyante, mag-aaral, ikaw ay nagtatrabaho, may negosyo, or may pinagdadaanan ka financially, meron ka pinagdadaanan spiritually, mabuti po ang Panginoon. And I want you to type that in the chat, God is good. Yes, all the time and all the time, God is good. Today po, napakaganda ng ating pag-uusapan because we are down to our third installment po ng ating pong brand new series for the month of November entitled Healing in a Broken World. Can you type that in the chat, healing? Pangatlong linggo na po natin itong pinag-uusapan. Sabi po natin, sa mundo pong punong-puno ng injustice, yung walang hustisya, sa mundo pong punong-puno ng mga sufferings, ng mga paghihirap at ng mga problema, hindi na po tayo nakakapagtaka na ang mga tao po ay naghahanap sila ng solusyon para po sa kagalingan na kanila pong pinagdadaanan, sa kanila pong brokenness. As you can see, marami po yan. Broken family, broken dreams, broken career, broken legs, broken bones, broken relationship, marami po niyan. At minsan, nakakaramdam po tayo ng matinding kakulangan. Napakaganda ng pinag-usapan po natin last week because we've identified paano tayo magkakaroon ng gain o paano tayo magiging matured, mag-grow, maging successful bilang isang Christian sa kabila po ng pain na ating pinagdadaanan. Last week, we've identified ano ba yung pain na to at paano natin magagamit yung pain na ito for us to succeed in life. Specifically, lalong-lalo na sa ating pong Christian life. Now, meron po akong katanungan bago po tayo mag-start. Nararamdaman mo na ba na parang merong kulang sa buhay mo? Yung bang masaya ka sa una pero maya-maya meron kang matinding kalungkutan sapagkat alam mong meron kang may kulang sa buhay mo. Yung humahanap ka ng mas malinaw na purpose sa iyong buhay. If yes is your answer, huwag niyo nang i-type sa comment section ha. If yes is your answer, baka out of order ang buhay mo. Can you type that in the chat, out of order, kung ikaw po ay medyo mabilis mag-type at nakikinig ka talaga sincerely, wala kang ibang masyadong ginagawa ngayon, talaga nakikinig ka kay Pastor Paul dito sa kanyang preaching, i-type mo out of order. Now, baka out of order ang buhay natin. Kapag ang isang bagay ay out of order, hindi siya magiging operational or magiging poor yung kanyang operation. Ibig sabihin, hindi siya magagamit ng todo o perhaps hindi siya magagamit. Now, pakita ko muna sa inyo saglit itong picture ng isang comfort room. Ayan. Comfort room. Ito ay CR na kung saan hindi operational. Makikita naman ninyo out of order. Pangalawa, etong gym equipment. Sino dito yung excited ka mag-gym, tapos pagpunta mo, sira yung equipment, tapos out of order yung favorite mong machine. Or kapag ikaw naman ay pupunta sa CR, naranasan niya ba yan, yung ihing-ihi na kayo, tapos out of order pala yung toilet, hindi siya magagamit. So, medyo hassle sa atin. Ito naman, chair. Yung gusto mo nang umupo, tapos wala ka maupuan kasi nga out of order yung upuan. Now, pag sinabi pong out of order, ito ay non-functioning well. Yan ibig sabihin yan. Out of order means not functioning well, not operating properly, or not operating at all. Kapag ang isang comfort room, ang isang gym equipment, ang isang upuan ay out of order, ito ay hindi po magagamit. Now, sad to say, maaaring ganito rin ang takbo ng buhay ng isang tao na wala po sa order ang kanyang buhay. Ibig sabihin, kung ikaw ay estudyante, bakit ganito? Out of order. Pinag-aaral ba't hindi nag-aaral? Dapat maayos ang kinakain. Bakit hindi maayos yung kanyang kondisyon ng kanyang katawan? Perhaps sa kinakain nga. Dapat nagbi-business pero parang out of order. Pwedeng ito rin ay may kinalaman sa tinatawag po nating priority. Now, ano ang kinakailangan kong gawin kapag ang aking buhay is not working properly? Ulitin ko ha, tinanong ko kanina, feeling mo may kulang or mas naghahanap ka pa ng mas clear na purpose sa buhay mo, baka out of order ang buhay mo. Kasi ang isang buhay na out of order ay hindi malinaw sa kanya yung ano yung priority niya at purpose niya sa buhay. May kulang siya. So,
what to do when your life is not working properly. Yan ang pag-uusapan natin at kukunin po natin yan sa Haggai chapter 1 verses 1 through 11. Haggai chapter 1 verses 1 through 11. Basahin muna natin yung verse 1 and then pigain natin yung verses 2 hanggang 11 later. Sabi po ng verse 1, in the second year of King Darius, on the first day of the sixth month, the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, son of Josadak, the high priest. Sabi ng verse 1, yung salita daw ng Panginoon ay sinabi sa pamamagitan ni Prophet Haggai, papunta po kay Zerubbabel. Now, ano po yung background nitong Haggai na ito? Si Haggai ay nagsalita ng mensahe mula sa Diyos papunta sa mga Hudyo, nakakabalik lang po sa Jerusalem pagkatapos ng 7 taon o 70 taon, 70 years ng pagiging captive, pagkakabihag po sa Babylon. Kung as you all know, kung alam niyo yung history ng Israel, they've been captive for 70 years. Na-prophesy po yan sa Bible na kung saan 70 years silang bibihagin doon dahil sa katigasan ng ulo ng Israel at ang gagamitin ni God ay ang Babylon. Now, as you recall, yung Babylon po, yung destroy o sinira po nila yung Jerusalem, north and south. North and south. Yung south po, yung sa babang bahagi ng Jerusalem. Remember that Israel were divided into two nation or into two. Yung divided kingdom, no? Nagkaroon ng Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom sa taas, yung Southern Kingdom sa baba. Particularly, pinag-uusapan natin dito yung Southern Kingdom, yung sa baba. So yung Babylon, sinira po nila yung Jerusalem, pati yung templo po ni Solomon, some 70 years earlier. Ito po kasi 70 years later na. Yung pong mga Hudyo, nung sila po ay na-exile, bumalik na po sila after 70 years. Meron po silang kinaharap na isang nakakadismayang utos at nakaka-discourage na utos. Alam nyo ano po yon? And that is rebuilding. Bakit? Nasira yung Jerusalem eh. Nasira yung city, even yung temple. Pag sinabing temple, ito yung tahanan ng Diyos dito sa lupa. Although God is everywhere, pero para sa kanila, importante itong temple sapagkat ito ang place of worship nila. So, meron namang mga preliminary attempts. Ibig sabihin, inayos nila yung konti, naglagay sila ng pundasyon sa temple, tapos gusto pa nga tumulong ng mga Samaritans dun sa work na yan. Kaya lang, because of the conflict between the Samaritans, yung nandun sa Northern Kingdom, kasi nahaluan na sila ng, hindi na sila Hudyo pure, nahaluan sila ng lahi ng Assyrian Empire. So much for that. Pero they refuse. Now, as year pass, habang tumatagal po ang panahon, slowly but surely ang Jerusalem po ay bumalik ang sigla. Jerusalem came to life, nakapag-build po sila ng mga tahanan, nagbukas ang mga tindahan, yung commerce, yung trading ay na-establish, meron na pong mga fields o mga lupa na natataniman at may mga inaani na sila. So, yung life back then ay nagsimula pong maging normal. Pakitype sa comment section normal. Yan, edi bumalik yung sigla nila kasi kahit pa paano, nakapagsimula na silang muli after nilang mabihag for 7 years sa Babylon. However, type po sa comment section, however, bigyan ko kay background. Yung Israel, nasanay na sila na mabuhay normally na hindi pa po ayos yung templo. Yan. Sabihin, okay yung tahanan, kumbaga sa panahon natin, nakabili ng kotse, okay na ulit yung ekonomiya, kaya lang sira yung templo. Yung mga Hudyo, they fail. Listen to this very carefully. They fail to take care of God's house. Now, after several years, lumitaw si Haggai at nagpipreach ng patungkol dito. Ano yung pinipreach na itong Haggai na ito, yung isi-share ko po sa inyo? It was a message of priority. Type na rin the chat, priority. Why? Because sabi ko po kanina, ang templo ng Diyos, center po siya ng worship. Ito po, nire-represent po nito yung puso at kaluluwa ng Old Testament religion, yung religion po nila ng unang panahon. Although God is everywhere, yung templo po ay ang lugar kung saan pinupuri nila si God on a special sense. At kung sabihin mong ang temple ay sira, hindi inaayos, napabayaan, big sabihin niyan, napabayaan ang pagsamba sa kanilang Diyos. It was a message of priority and it was a testimony
of a misplaced priority. Sa totoo lang, pinapahiya po nila ang ating Panginoon. At ang epekto nito ay walang nangyayaring maganda sa kanilang buhay at kinabubuhay. Out of order ang buhay nila kasi out of priority. Hindi nila priority si God. Sad to say, ganun din po ang pag-uusapan natin sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras ka nanonood o nakakapakinig ngayon. Maraming Christian ngayon, somehow maayos ang pag-aaral, maayos ang kalusugan, maayos ang family, may work, okay naman, medyo nagpa-progress na ang kabuhayan. But sad to say, nakakalimutan na natin ang ating Panginoon. Misplaced priority. Out of order ang buhay kasi hindi tama ang priority. Now, today, join me in our topic entitled Out of Order. Can you type that in the chat? Out of order. Ano yung tatlong proven, tatlo, yung siguradong paraan para iayos muli ang iyong buhay? Ulitin ko, ano yung tamang paraan para iayos mga tatlong paraan, three proven ways to put your life in order? Now, the million-dollar question is, what to do when your life is not working properly? Pwedeng successful ka ngayon financially, pwedeng okay ang health mo, pwedeng buo ang family, pwedeng maayos ang iyong pag-aaral at kalusugan, pero napabayaan na ang relationship natin sa ating Panginoon. Now, ano kinakailangan ko gawin para mailagay muli? Kagaya ng Israelites, may mensahe si Haggai sa kanila. Yes, maganda bahay nyo, nakapag-rebuild na kayo, may mga negosyo na ulit. Pero kamusta naman yung relationship nyo kay Lord? Out of order ang buhay ng isang tao na seemingly successful sa mundo pero failed sa kanyang relationship sa ating Panginoon. Now, what to do when your life is not working properly? Tignan natin, isa-isahin natin ito, verse 11. Verse 2, this is what the Lord Almighty says. These people say, sabi niya, ito yung sinasabi ng Panginoon. Sinasabi ng mga taong ito, time has not yet come to rebuild the Lord's house. Sinasabi ng mga, sabi ni Lord, this is what the Lord says. Yan ba ang sinasabi ng mga Israelites na yan? Hindi pa panahon para i-rebuild ang temple. May tahanan na sila, okay na sila. Tapos hindi pa panahon. Oy, paano ko maisasaayos ang aking buhay ng maayos? Number one, erase your excuses. Pwede bang i-type sa comment section? Erase your excuses. Now, may dalawang cause o may dalawang dahilan dito sa passage na ito na ginagamit nila para hindi matuloy yung ma-prioritize nila si Lord. Una, excuses deceive. Yan. Ang mga dahilan o ang mga excuses, mandaraya yan o nakakadaya yan. Tingnan nyo ha, sabi ng verse 2, why is everyone saying it is not the right time for rebuilding my temple? Bakit sinasabi dyan ng mga tao dyan, hindi pa panahon para ayusin ang aking templo? Ask the Lord. Sinasabi yan ng ating Panginoon. Remember, pakinggan nyo itong maigi. Remember, excuses are not always intentional. Sometimes, it's deceptional. Akala ng mga Israelites, tama yung dahilan nila. Akala ng mga Israelites, okay lang yung dahilan nila. Ano naman yan? Parang ganito, parang ganito. Let me just paraphrase it sa version natin. Parang ganito yung sinasabi nila. Walang problema. Game kami dyan. Para kay Lord yan yung temple. Para kay Lord yan Pero wag mo na ngayon. Madami pa kaming problema. Next time na lang. Nag-e-enjoy pa kami. And you see, what can we learn from this? Sometimes kaya nagiging out of order ang buhay natin. Sometimes feeling natin empty tayo. Sometimes minsan parang dinudumog tayo ng ganitong katinding mga pakiramdam is we have a misplaced priority. Why? Kasi yung mga excuses natin ay deceptional. Imagine mo, hindi pa panahon. Oo, mabuti naman talaga si Lord. Good siyang pag-church, good siyang pagla-live group, good siyang pagbibigay, pero wag ngayon. May problema pa ako, kaya I'm young, bata pa ako para magbago. Masyado pang maaga para magsuko ng buhay kay Lord. Nag-aaral pa ako nagtatrabaho pa ako, nagninegosyo pa ako Meron pa akong binubuong pamilya, nagpapaganda pa ako ng katawan, bumubuo pa ako ng pangarap. You see, madami naman May next time pa naman. Ang masakit nito, pakinggan maigi. Ang masakit nito, marami pong tao ngayon, pagdating kay Lord, hindi pa time. Para sa mga Israelites, maganda naman yung temple, okay yan. Kaya lang hindi pa time.
Pero pagdating sa sarili nilang buhay, pagdating sa sarili nilang bahay, oy, always on time. Minsan pa nga kahit hindi pa timing eh. Sige, kukuha ko niyan, i-credit card mo na lang. Sige, kukuha na ko niyan kahit tulugan, kahit hindi pa timing kasi sayang naman yung Christmas bonus ko na walang magagamit, walang paggagamitan. You see, pagdating kay Lord, hindi pa time, pero pagdating sa mga sarili nating kapritsyo at kagustuhan, laging time. Kaya naka-deceptional. Pwede kang lokohin ng mga excuses mo. Marami tayong mga excuses na mali. Hindi ko sinasabing huwag mag-aral, hindi ko sinasabi huwag mag-business. Kaya lang minsan yung ating mga excuses, ito yung nagagamit natin para hindi natin magawa o ma-prioritize ang ating Panginoon. Maling pundasyon ang paninindigan sa mali. Guguho ang buhay ng isang tao na puro na lang excuses. Bakit? Because excuses is very deceiving. Hindi lahat ng dahilan mo tama. Pangalawa, excuses delay. Kapag ikaw ay nag-excuse, marami ang nade-delay, including blessing. Sabi ng verse 2, why is everyone saying it is not the right time? Bakit pa sinasabi na mga yan na hindi pa ito panahon sa paggawa ng aking templo? Ask the Lord. Pakinggan maigi ito. Excuses are explanation that leads to procrastination. Pakitype na sa comment section, delay. Yan. Huwag kayong mag-alala, di ko papatype yung procrastination. Masyado mahaba. Excuses are explanation that leads to procrastination. Yung mga excuses natin, ito yung mga explanation natin na nagpupunta sa procrastination. May dapat gawin, pero tsaka na muna. Kaya sabi nga sa the message, a message from God of the angel of armies. The people procrastinate. They say, this isn't the right time to rebuild my temple, the temple of God. You see, hindi pa panahon. Okay pa kami. Nagpo-progress ang Israel, kaya lang hindi pa panahon para sa templo ng Diyos. Imagine mo, sa lahat ng ihuhuli si Lord pa, sa lahat ng ihuhuli templo pa, sa lahat ng ihuhuli ay yung pagsamba pa. Kaya walang nagiging tamang solusyon kapag lagi tayo nag-excuse. Why? Because yung ating excuses leads to situation na kung saan wala nagiging solusyon. It is a reason that doesn't lead to solution. Yan ang mga excuses natin. Excuses is when now becomes not yet. Kapag nag-excuse ka, yung dapat ngayon gawin mo na, imagine mo wag muna. Kaya if you want to put your life into order, admit your responsibility. Pakitype sa comment section, responsibility. Masayang mag-aral pero wag muna. Masayang gumawa ng assignment pero not now. Pasamang, okay, tama naman magpasa ngayon. Sabi ng teacher ko magpasa na ng requirements pero wag muna, tinatamad pa ako, maglalaro muna ako. Tama naman na magtrabaho pero pahinga muna. Hindi ko sinabi wag magpahinga pero yung sobrang pahinga na, tas hindi ka na magtatrabaho, nonsense na yun. Tama naman mag-live group, tama naman mati ng Bible study, tama naman mag-pray pero wag muna. Wag muna ngayon. You see? Pero pag sa school, pag sa work, magpapasa yan sa teacher, sa mga nagtatrabaho, magpapasa sa boss. Pero bakit kay Lord, mababa ang responsibility natin? Yes, kung may responsibilidad ka sa nanay mong sumunod, sa boss mo at sa teacher mong sumunod, responsibilidad mo rin kay Lord sumunod. Kaya marami pong mga pangarap ang hindi natutupad kasi madalas tayong nagpro-procrastinate. Yung mga dapat gagawin mo na ngayon, isinasabukas mo. Listen to this very carefully. May mga bagay na kaya mong gawin ngayon, huwag mo na ipabukas. Gawin mo na ngayon. Kung pwede mo nang gawin ngayon na magsuko ng buhay kay Lord para makapag-serve ka, gawin mo na ngayon. Kung kaya mo nang magbigay talaga ngayon, whether time, talent, or treasure, tithes and offering, ibigay mo na kay Lord. Bakit? Huwag mo nang ipapabukas pa kasi na-hold yung pagpapalang nararapat para sa'yo. It is always easy to make excuses when you don't want to obey God. Madali naman talaga gumawa ng excuses kapag ayaw mong sumunod sa Diyos. Napakaraming dahilan. Pagdating kay Lord, ulitin ko, mas madaling gumawa ng excuses talaga. Madaling gumawa ng excuses kapag ayaw mo sumunod kay Lord. Kapag gusto mong sundin ng isang tao, teacher mo, boss mo, yung love mo, girlfriend mo, boyfriend mo, asawa mo, partner mo, kahit gaano kahirap, gagawin mo kasi mahal ko siya. You see, madaling gumawa ng excuses kapag ayaw mo talagang sumunod sa Diyos.
Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. What to do when your life is not working properly? Erase your excuses. Pwede i-type natin erase your excuses tapos mag-clap-clap po tayo. That's point number one. Now, point number two. Ano ang dapat kong gawin kapag ang buhay ko ay hindi na maayos? Kapag ka hindi tama? Number two, verse 3. Then the word of the Lord came through the prophet Haggai. Is it a time for yourselves to be living in your paneled house while this house remains a ruins? Ibig sabihin, panahon na ba na yung mga sarili ninyo, gaganda na ng mga bahay nyo, tapos wasak pa rin ang tahanan ng Diyos? Wasak pa rin ang, kumbaga sa panahon natin ngayon, wasak pa rin ang simbahan, bahay pa na ng bahan? Para maging in order ang buhay mo, number one, tanggalin mo excuses mo. Kung ikaw ay nag-aaral, nagtatrabaho, gusto mo maging successful sa buhay, ultimately, gusto mo maging successful Christian, remove your excuses. Pangalawa, o erase your excuses. Pangalawa, stop your selfishness. Burahin ang mga dahilan na mali, tigilan ng kadamutan. Pakita sa comment section, stop your selfishness. Now, tingnan nyo ito maigi. Dito sa passage na ito, sa verses 3 and 4, si Prophet Haggai, china-challenge niya yung mga tao, particularly yung mga Israelites na nakabalik na. China-challenge niya yung mga tao pagdating sa kanilang selfish behavior. Yung paneled house na yan, ito yung may mga bubong na. Kaya although wala pang mga, wala on the process pa rin, pero mas likely kompleto na po ito. Hindi lumalago pa yung mga weeds kasi noong unang panahon, meron pang, ano yan, meron silang bubong na parang may lupa, tapos may, parang pwede nilang lagyan ng garden. Sabi nila, kompleto na yung mga bahay ninyo ah. Complete na. Pero yung tahanan ng Diyos, patuloy pa rin sira. Ulitin ko, yung background, yung tahanan ng Diyos, sumisimbolo niyan, pagsamba. So, yung pagpapakita ng scripture na hindi nila pinapahalaga ng templo ng Diyos, meaning hindi nila pinapahalaga ng pagsamba. So, ano pwede natin matutunan dito? Paano ko matitigil ang aking selfishness? Una, stop putting yourself first. Tigilan na yung pag-una natin sa sarili natin pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ng The Message, you people are living in beautiful houses. Nakatira kayo sa magagandang tahanan, pero yung templo ko is still just a heap of stones. It's time for you to do something about it. Panahon na. Hindi sinabi na, pwedeng bukas, sa makalawa, sa susunod na taon niyo na unahin si Lord. Hindi, sabi, ngayon na. Kasi ang sagot sa kanila ni Lord parang ganito, bakit pagdating sa bahay ko, hindi pa time? Pero pagdating sa bahay niyo, time na lagi. Now, listen to this. Please understand me. It is nothing wrong with having a nice home. Ulitin ko, hindi masama, it's not bad having a nice home, having a nice car, having a nice business, having a nice career. It's not bad having a nice body. It's not bad. Ang statement na sinasabi ni Haggai ay hindi po atak patungkol sa pagiging mayaman o pagkakaroon ng bahay, kotse. Hindi po 'yon. What's wrong, listen to this very carefully, what's wrong is to own a nice home. Magkaroon ka ng magandang tahanan, tapos napapabayaan mo ang tahanan ng Diyos. Ang mali, may pera ka, kaya lang, dahil sa pera mo, naging madamot ka at napapabayaan mo yung mga bagay, kaparaanan ng ating Panginoon o yung mga bagay na maka-Diyos patungkol sa kanyang sambahan. You see, walang masamang maging mabuting mag-aaral. Pero kung napapabayaan mo na ang life group mo at ang church mo, there's something wrong. Walang masamang magtrabaho. Pero kung napapabayaan mo na ang mga gawain natin sa ating simbahan, something is wrong. Walang masamang magnegosyo. Pero kung napapabayaan mo ang iyong spiritual life, there's something wrong. Walang masamang bumuo ng family, magka-time sa family. Pero kung puro na lang pamilya at nakalimutan mo nang i-share si Jesus, nakalimutan mo nang may purpose ka sa family mo, hindi lang para kumain at magsaya, hindi para i-represent si Christ, at nakakalimutan mo nang dumalo sa ating mga gawain, something is wrong. Wala man sama mag-exercise, mag-gym, mag-workout, pero kung napapabayaan mo na yung spiritual life, something is wrong. Hindi na siya balance. Ano yung mali? What's wrong is to spend one time, yung best hour mo, i-spend mo sa mga makamundong bagay, tapos nakakalimutan mo na yung mga bagay na pinapagawa ni Lord na hindi pa tapos. May pinapagawa sa atin si Lord hindi pa tapos, pero mas inuuna natin yung sarili nating agenda. Alam niyo, mas madaling lumayo sa Diyos
kaysa magbago ng buhay. Pero ang tamang solusyon, magbago ng buhay, magbago ng priority. Kaya tayong mga tao, ang una nating ginagawa kapag ka nako-correct tayo, pinapatigil na yung mga bagay, stop putting yourself first. Ang una nating ginagawa, edi alis na lang ako ng church. Edi alis na lang, di na lang ako magla-life group. Kasi kino-correct tayo, wag mong unahin yung sarili mo, unahin mo si Lord. Sabi ni William Gladstone, selfishness is the greatest curse of the human race. Kaya may mga ganitong pinagdadaanan tayong negatibo sa mundong ito because of selfishness. Maraming mga sakim sa pera, sakim sa lupa, selfishness. Kaya yung poison na ito, yung laso ng kadamutan, ang sisira sa mundong ito. Ang pagiging makasarili ang magiging dahilan para hindi mo magawa ang pinaka-importante at yun yung personal na relationship mo kay Lord. Now, kung ang pagiging madamot ay magkukos ng kalungkutan, sa totoo lang, nagbibigay ng matinding kalungkutan ng kadamutan. Kasi hindi ka makukontento eh. Gusto mo na lang ganito, bagong ganito, gusto ko sarili ko, gusto ko ganyan. Now, kung ang pagiging madamot ay magbibigay ng hindi kasiyahan sa'yo, then ang pagiging selfless, yung inuuna mo yung ibang tao, particularly inuuna mo si Lord, ay magbubukas sa pintuan ng kasiyahan. So, ano yung dapat natin gawin? First, stop putting yourself first. Okay? Pangalawa, start putting God first. Pakita mo nga sa comment section, God first. Sabi ng Bible, you people are living in beautiful houses, but my temple is still just a heap of stones. Grabe. Di nyo man lang, kumbaga sa panahon natin, pinundasyonan nyo lang, wala man lang pintura, wala man lang wirings, walang aircon. Although ulitin ko hindi doon nakikita ang tunay na pagsamba. Pero nagpapakita yun kung pinaprioritize ba ng mga tao na pagandahin, ayusin at pondohan ang tahanan ng ating Panginoon. Inuuna nila ang kanilang sarili, kaya dinidisiplina sila ng ating Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, kapag inuna mo si Lord, hindi ka mangungulilat sa buhay. Why? Tignan niyo saglit ang Proverbs chapter 3 verse 6. In everything you do, put God first. He will direct you and crown. Bibigayaan ka, lalagyan yung mga efforts mo ng success. Kaya maraming tao ngayon, lagapak, lalong-lalo ng mga Christian kasi pinabayaan nila yung tahanan ng ating Panginoon. Pinabayaan nila yung relationship nila sa ating Panginoon. Pinabayaan nila yung kanilang church, pinabayaan nila yung kanilang life group, pinabayaan nila yung kanilang pagbibigay sa simbahan ng time, talent, and treasure. Now, itong Proverbs chapter 3 verse 6, sabi ng Solomon, sinasabi ni Solomon dyan, siya ang sumulat niyan, para makatanggap ka ng guidance ni Lord, kinakailangan unahin mo o you must seek God's will in all we do. Whether nag-aaral ka, nagtatrabaho, nagdinegosyo, ikaw ay may relationship, dapat isisik mo yung kalooban ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, lahat ng area ng buhay mo, whether nag-aaral, nagtatrabaho, nagdinegosyo, dapat si Lord ang una. At 1,000 years later, ganun din ang sinasabi, same truth, parallel itong Matthew chapter 6 verse 33. Di ba? Proverbs 3:6, Old Testament, 1,000 years later, Matthew 6:33 naman, sabi ni Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Kaya examine mo yung mga priority mo ngayon. What is important to you? Importante ba sa'yo si Lord? Kung importante sa'yo si Lord, importante dapat sa'yo yung mga bagay na importante sa Diyos. Nasaan si Lord sa mga plano mo? Meron bang area sa buhay mo that is failing in God's sight? Alam nyo, if you make God the important part of everything you do, He will guide you because He will be working to accomplish His purpose sa buhay mo. Whether nag-aaral ka, tatrabaho, o sa spiritual life mo, unahin mo si Lord at hindi ka mangungulilat. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? What to do when your life is not working properly? Stop your selfishness. Tigilan mo na yan, kadamutan mo na yan. Si Lord ang unahin mo. Uy, lalong-lalo na ngayon. By the way, gusto ko lang po sabihin sa inyo bago tayo mag-lead sa isang point natin. Magkakaroon po tayo ng launching natin
ng Expansion 2025. 'Di ba? Itong bago nating church building, yung nirerentahan nating space na ito ay produkto ng Expansion 2024. Now, yung gagawin po natin na launching this month or next, hopefully next month, na-start po natin yung launching na yan. Papakita ko po sa inyo. Yun naman po ay Expansion 2025. Mag-expand na naman tayo at ang gusto ng Panginoon, maging kasama ka dito sa ating expansion na ito. But before that, panoorin niyo muna po ito. Pakinggan niyo po ito. First, I'd like to introduce myself. My name is Rolf, one of the leaders, young professional, and of course, business owner sa ating Amazing Hope Marikina campus, no? And I'd like also to share my quick testimony about how God changed my life. So, when I was 15 years old, nakilala ko po si Lord. During that time, naging leader din po ako. Nag-handle po ng mga youth, ng mga student, no? And at the same time, nung time na yon, ang gusto ko lang gawin talaga is makapagtapos ng pag-aaral, matulungan ng aking parents, no? Para maahon sila sa kahirapan. But syempre, dumating ako din sa point na nag-struggle din ako during college time, na ang parents ko kasi hindi naman well off, no? Yung nanay ko po is labandera, yung tatay ko naman is security guard. But God give me a favor na may isang nagmagandang loob na mapag-aral ako sa isang pribadong paaralan, no? Nang libre lang, walang bayad, pero kailangan mo pumunta doon sa isang place nila just to give back, no? Yung mga binibigay nila sa akin. But syempre, yun pala yung stepping stone sa akin ng Lord para makapagtapos ng pag-aaral to the point na di na sila nakapag-provide sa akin, no, hanggang 4th year. But God give me a direction na talagang magsipag, magpursige sa aking pag-aaral. At yun, nakapagtapos na po ako ng pag-aaral. Syempre, nakakuha po ako ng scholarship. And during that time, nagkaroon ako ng desire talaga to serve Him more. At yun nga, nagkaroon ng trabaho, di pa rin nakakalimot sa Lord until such time na yun nga, nagka-motor. Kumbaga yung bagay na yun may level up from nagbabike hanggang nagka-motor. And God knows, di ba, na siya pala yung nakakaalam ng future at yung pwede pa niyang gawin sa atin, no? And at the same time, ito po ngayon is hawak ko na po yung isa sa mga pinagpa-pray ko pong sasakyan, ang Innova, no? So, God is truly amazing sa mga taong faithful sa Kanya, sa taong nagtitiwala para sa Panginoon. At nakita ko yung words and sinabi ng words sa 2 Corinthians 9:7. Sabi niya, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So dito pa lang sa verse na to pinapakita na kailangan yung pagbibigay natin sa Lord is the best. The best to the point na alam mo, si God yun siya naman yung nagbibigay sa atin ng kung anong meron tayo. Why not to give Him more, no, sa mga nakikinikita natin, sa income natin, and any form of income na pwede natin makuha, no? So, si Lord, ngayon is challenge mo about sa atin to give more, no? Kasi si Lord is napaka-faithful, blessed tayo, no, na talagang nagkakaroon pa tayo ng opportunity na makasama natin yung family natin. At ito yung opportunity, of course, na tulungan din natin yung church, no, talagang to expand na marami pa talagang mabless na mga kabataan na kagaya ko nung una, no. So, okay lang ba? Pray tayo sa ating pagbibigay. Sige, let's pray. Yes, Father God, Lord, we thank you, God, for those people, Lord, na nandito po ngayon sa Zoom meeting na ito. Truly, God, you're so amazing in us na alam po namin na kayo po yung nagpo-provide ng mga pangangailangan po namin. At the same time, mga pinagpipray po namin, Lord, naway dinggin niyo po ang aming panalangin. Lord, let our giving right now is ito yung pinaka-the best na pwede namin ibigay sa inyo. It is for your glory, Panginoon. Lord, we thank you, God. We give you back all the glory and praises, Lord. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Yan po, thank you po sa ating lahat. Praise God, praise God. So what to do when your life is not working properly, stop your selfishness. Pangatlo po, and lastly, now this is what the Lord Almighty says. Sabi ni Prophet Haggai, give careful thoughts to your ways. Pangatlo,
assess your activities. So, ano po yung una? Yung una is erase your excuses. Pangalawa, stop your selfishness. Pangatlo po is assess your activities. Si Haggai, 2 beses na in-instructan itong people of Israel, consider your ways, sa verse 5, chapter 1 na, Haggai chapter 5, chapter 1, verse 5, consider your ways. Pagdating ng verse 7, give careful thoughts to your ways. Sinasabi lang ni Haggai, panahon na para sa mga taong ito na magkaroon ng seryosong self-assessment sa harapan ng Diyos. Sinasabi lang ni Haggai na tigilan niyo muna yung ginagawa ninyo, mag-self-assessment kayo, mag-prayer and fasting tayo, ipanalangin niyo sa Lord, evaluate niyo in light of God's Word. Bakit? Tingnan niyo yung evaluation, verse 4 and 5. Basahin natin yung verse 4 and 5 sa Tagalog. Matitiis niyo bang tumira sa magagandang bahay habang wasak ang templo? Isipin niyo ang mga nangyayari sa inyo. Isipin ninyo. Imagine ninyo, nakakapag-aral ka, may girlfriend, boyfriend ka, maayos ang karir mo, okay ngayon ang takbo ng buhay mo. Isipin niyo yung mga nangyayari sa inyo ngayon. Tapos yung napabayaan mo yung spiritual life mo. Napabayaan mo yung pag-worship mo kay Lord. Gusto ng Panginoon na i-assess nila yung kanilang actions. Now, listen to this. God is telling us right now to assess your actions. Paano ko i-assess? How to assess your actions? Number 1, what went wrong? Saan ba ako nagkamali? Pakita mo sa comment section, what went wrong? Saan ako nagkamali? Tingnan niyo sabi ng verse 6 and 7. You have planted much. Nagtanim ka ng marami, pero konti lang yung iyong inani. Kumakain ka, you eat, but never have enough. Pero wala kang kakontentuhan. Umiinom ka, pero parang hindi napupuno. Hindi ka nasasatisfy. You put on clothes, pero nilalamig ka pa rin. Sinong panahon nila, ganyan yan. Para ma-preserve yung body heat kasi may malamig minsan, kinakailangan may clothes. Kaya lang nilalamig ka pa rin. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. Kumikita ka naman, pero parang may butas yung pitaka mo. Ito yung sinasabi ko. Doon sila nagkamali. Inuna nila yung kanilang pagkain, inuna nila yung kanilang sarili, pero yung para kay Lord, pinabayaan nila. Sobrang busy nila pero hindi sila productive. Sobrang busy nila pero hindi sila fulfilled. Disordered life. Out of order ang buhay. And sad to say, marami pong Christian ngayon, nag-aaral naman pero parang hindi pa rin tama. Nagtatrabaho naman pero may kulang. Alam mo yung kumikita naman ako pero ba't parang laging kapos? One time may kinausap ako, sabi niya, Pastor, bakit ganun? Hindi ako kapos pa rin ako sa finances. Sabi ko, nagtatides ka ba? Sinusunod mo ba yung tithing principle? Sa lahat ng income mo, binibigay mo ba yung pinaka 10% nun? Isa pa, nag-first fruit ka ba? Na kung saan yung pinaka-unang-unang kita mo sa isang taon o sa unang buwan ng isang taon, binibigay mo ba sa ating Panginoon? Sabi niya hindi. Oh, no wonder. Lalong-lalo na dinideclare mo Christian ka. Didisiplinahin ka talaga ni Lord. Kaya pansinin mo, nagbibigay naman ako. Sabi ng Bible, kaya kayo, si Lord ang nagsabi nga na, kaya nagtatrabaho naman kayo, pero parang butas yung bulsa nyo. Nasubukan nyo na yun. Kaya yung iba pang pera, kung sino pa yung nagtatides, siya pa yung pinagpapala. Kung sino pa yung hindi nagtatides, hindi nagbibigay, na dapat yung ibang mindset, ay hindi ako magtatides kasi gagamitin ko to sa ibang paraan. Sila pa yung kapos kasi si Lord ang gumagawa ng paraan para paramihin niya. You see, kaya tignan nyo sa Tagalog, verse 6 and 7, marami ang hinasik ninyo sa Tagalog, ang ganda. Pero kaunti ang inyong ani. Ang dami niyong sinaboy na seed, pero kaunti ani nyo. Kasi hindi nyo inuuna si Lord. May pagkain nga kayo, pero kulang. Kasi hindi nyo inuna si Lord. May inumin nga kayo, pero hindi pa rin sapat. Kasi hindi nyo inuna si Lord. May damit kayo, pero giniginaw pa rin kayo. Kasi hindi nyo inuna si Lord. At may tinatanggap kayong sweldo pero kulang pa rin. Kaya sabi ng verse 7, kaya isipin ninyo ang mga nangyari sa inyo. O ngayon, bakit ka kinakapos ngayon? Isipin ninyo nangyari sa inyo. Baka dinidisiplina ka ng ating Panginoon. Pinapakita lang nito, short ka pa rin despite ng hindi mo pagbibigay kay Lord. Bakit short ka pa rin? Kasi hindi mo inuuna ang ating Panginoon. You are not practicing giving what is best to God. Time, talent, and treasure. Hindi lang pera yan, pati time mo. Oh, paano ko i-evaluate? What went wrong? Pangalawa, how to make things right. Ano yung mali? Hindi ko inuna si Lord.
Pangalawa, paano ko aayusin ng tama ito? Paano ko ilalagay sa order ang buhay ko? Verse 8, go up into the mountains and bring down timber and build my house. Akyat kayo, go. Tapos kumuha kayo doon ng mga gagamitin, ibaba ninyo at gawin ninyo ang tahanan ko. Unahin nyo ako. Ang demanding naman ni Lord, hindi siya demanding. Ginagawa lang niya kung ano yung nararapat para pagpalain niya tayo at para mag-glorify siya. So that I may take pleasure in it and beyond and be honored as the Lord. Wala na, sira yung honor ni Lord dito sa lupa. Although, glory to God, pero ang point is this, yung taong pinili niya na dapat gumagawa nun para ma-honor siya, lalong-lalo na yung tahanan niya, sila pa yung mga tao na kung saan hindi nag-honor kay Lord. And sad to say, maraming ganyan. Nagsasabi tayong Christian tayo na supposedly tayo dapat ang magbibigay ng honor kay Lord. Tayo pa ang disorder ang ating buhay. Now, tanong, paano ko malalaman kung ang buhay ko ay in order na? Type that in the chat. How? Come on, type that in the chat. How? How will you know if your life is really in order? Ako ay Christian, nakikinig ako kay pastor ngayon. Paano ko malalaman kung in order ang buhay ko? Gusto niyo malaman? Real talk. Nasa verse 8 din. Go up into the mountains and bring down timber and build my house. Sinasabi ni Lord, i-prioritize niyo ako. Come on, type that in the chat, prioritize. Paano ko malalaman kapag nasa tamang order ang buhay ko? When God is prioritized. Paano ko malalaman? Pangalawa, paano ko malalaman kapag nasa order ang buhay ko? When God is glorified. Prioritized, glorified. Kapag pinaprioritize mo una si Lord sa lahat, pag-isip mo sa umaga si Lord, bago ka matulog sa gabi si Lord, unang araw sa isang linggo Sunday, si Lord ang uunahin ko. Sa unang sweldo ko si Lord, una, hindi si Meralco, hindi si Tubig, hindi sa Bombay. Una kong tatanggalin dyan yung 10% na ibibigay ko kay Lord. Sa January, first fruit natin, yung pinakauna kong sweldo, bibigay ko kay Lord. Nasa sa inyo na yun. Sa inyo na ni Lord yun. Importante kung susunod ka ba. How will you know if your life is in order? Una, pinaprioritize si Lord sa time, talent, and treasure. Ginagamit ba mo ba yung talento mo para kay Lord? O tuwan-tuwa si Satanas sa talent mo? Kasi nagagamit mo lang sa mundo. Pangalawa, when God is glorified, so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. So una, what went wrong? Paano ka evaluate what went wrong? How to make things right? Unahin si Lord at i-glorify si Lord. Pangatlo, clarify the why. Kaya tingnan mo, pag sinabing why, clarify mo yung purpose. Kasi madali na lang yung how tsaka what kung alam mo yung why mo. Sabi ng verse 9, you expected much, but see, it turned out to be little. Nag-expect ka malaki, no? Kala mo, pag inuna mo yung sarili mo, mas marami. Hindi, kapos ka pa nga What you brought home, I blew away. Yung inuwi nyo, hinihipa ko, palabas ulit. Kaya lalo kayo napapagod, double effort. Alam mo, isa lang natutunan ko kapag sumunod ka kay Lord, yung imbis na double effort, kahit isang effort lang mangyayari sa'yo. Favor after favor. Why? Declares the Almighty. Because of my house which remains in ruin, remains a ruin, while each of you is busy with your own house. Inuulit ni Lord at nililinaw niya yung why. Bakit nangyayari ang lahat ng ito? Sinisigaw na ni Hagay sa kanila. It is God who controls the rain. Si Lord ang nagkokontrol ng rain. At pakinggan maigi, si Lord din ang may kakayahan magbigay ng harvest sa'yo. Kaya lang, He is withholding His blessing because your priority is not right. Kayang ibigay ni Lord yan. Ang tanong, bakit hinuhold ni Lord? Kasi madamot ka, kasi makasarili ka, kasi puro ka excuses. Bless ka naman talaga. Kaya ba akong i-bless ni Lord financially? Kaya. Kaya ba akong i-bless ni Lord with healing? Kaya. Kaya ba akong i-bless ni Lord with peace of mind? Kaya. Kaya lang, He is withholding His blessing because your priority is not right. Your priority is not Him. Sabi ni Lord, put my house first and I will bless you. Ayusin niyo muna yung relationship niyo sa akin, yung pagsamba niyo sa akin, pagpapalain ko kayo. Let me remind you, when God is first, He blesses us. Kapag kainuuna si Lord, pinagpapala tayo ni Lord. God will not bless anything that irritates Him. Ba't pagpapalain ni Lord yung Israel? Naiirita nga siya. Ba't ka pagpapalain ni Lord? Naiirita nga si Lord sa'yo. So take time to assess our activities.
Evaluate natin yung mga mabubuting bagay, that's good. Tsaka yung mga bagay na hindi magaganda, na naiirita si Lord, tigilan mo na. Ulitin ko ha, anumang bagay na kinaiirita ni Lord, walang pagpapala doon. Tigilan mo na. Kaya i-examine mo, sabi nga ni Socrates, the unexamined life is not worth living. Walang kwenta buhay mo kung di mo na-examine yan. Saan ba papunta buhay ko? Saan ba papunta? Nag-aaral ako. Nag-aaral ba talaga ako? Nagtatrabaho ako. Nagtatrabaho lang ba ako para sa pera o para kay Lord? Nagdinegosyo ako para lang ba sa pera o para rin kay Lord? Nagpapapayat ako, nag-aayos ako ng kalusugan ko para lang ba sa sarili ko o para kay Lord? Kasi kahit anong sikap mo, kapag mali ang priority mo, calamity pa rin ang ending ng buhay mo. Uulitin ko, hindi po mali na intindihin ng iyong pamilya, ang iyong pag-aaral. Hindi po mali yun. Hindi mali magkapera. Ang mali, nakalimutan mo si Lord. In conclusion, what to do when your life is not working properly? Pwede nyo bang i-type? Kung nakikinig kayo, erase your excuses, stop your selfishness, assess your activities. Ang ganda po nito. Now, I don't want you to miss these concluding remarks ni God through the prophet Haggai. Sabi niya, sa verse 10, now, paano ko malalaman kapag dapat may ayusin ng itama sa buhay ko? Okay? May dapat ayusin at itama. Yan ang ibig sabihin. Paano ko malalaman kapag meron ng dapat ayusin at itama sa buhay ko? Verse 10 and 11. Therefore, because of you, the heavens have withheld their dew and earth its crops. Dahil sa inyo, dahil sa ginawa ninyo, hindi ko kayo pinagpapala. Hinuhold ko. Kaya ko namang ibuhos ang pagpapala eh. Kaya kong paulanin. Kaya lang dahil sa ginawa ninyo, kinokontrol ko siya. Verse 11, I called for a drought on the fields and the mountains, on the grain. The new wine, the olive oil, and everything else the ground produces on people, kahit sa tao, kahit sa halaman, and livestock, kahit sa hayop, and on all the labor of your hands. I called for a drought, tagtuyo. Paano ko malalaman kapag kailangan ko ng itama buhay ko? May tagtuyo nang nangyayari sa buhay mo. Dapat mo nang ayusin ang buhay mo kapag nakakaramdam ka ng tagtuyo sa tuyong-tuyo na spiritually, tuyong-tuyo ka na financially, tuyong-tuyo ka na mentally, tuyong-tuyo ka na relationally, tuyong-tuyo ka na spiritually. Kailangan mo nang ayusin. Kasi si Lord ang nagkukos ng tagtuyo. Bakit feeling mo tuyong-tuyo buhay mo? It's because of God. He is withholding the blessing because you are disobeying Him, because your life is not in order. Ano pwede natin matutunan dito? Kaya ako po binabangkit ito. Kapag nararamdaman mo na ito, huwag mo nang patigasin ang puso mo. It is God who can bless you, and it is also God who can withhold, who can hold the blessing. Huwag kong ibubuhos. Hindi ko ibibuhos yung blessing dyan. Ang sama naman ng Diyos, hindi masama si Lord, mabait si Lord. Ang masama tayo. Ang masama ikaw at ako kasi hindi natin sinusunod si Lord. Hinuhuli natin siya lagi. How to put your life back into order? Erase your excuses. Stop your selfishness. Assess your activities. Manalangin po tayo. Panginoon, we are praying for repentance right now. Patawarin niyo po kami kung hindi po namin kayo nauna. Kung nahuli po namin kayo, kaya po ang aming buhay ay empty at out of order. Hindi po nagagamit, hindi nagiging productive, hindi nagpa-function ng tama. Lord, kasi po, inuna po namin ang aming mga sarili. Father, in the name of Jesus right now, we are erasing any excuses and we are stopping our selfishness right now. Help us by your grace. As we assess our lives today, Lord, tuyong-tuyo na po ang buhay ko. I need rain in my life. I need your shower of blessing in my life. Pero Lord, gusto ko po humingi ng tawad and I want to accept you as my Lord and Savior. I admit that I cannot save myself. I believe in you and starting today, help me to follow you. Lord, pagpalain niyo po ang mga taong tunay na nagsisisi at patuloy niyo pa pong ingatan sila. Lord, ang mga tao naman po na hanggang ngayon ay nire-reject pa rin kayo, alam ko kayo po ang magdidil nito sa kanila. Lord, I pray for every amazing of crossover campus people na naririto. Provide for them, restore them, save them, Lord God. Lord, I pray na matigil na po anumang tagtuyo sa kanilang buhay as they repent and as they follow your ways. As they give to you with all our hearts, with all our soul. Ikaw ang una sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Pagpalain po tayo ng Panginoon. See you next Sunday. Iko-close po natin ito. Tutuloy natin itong topic na ito. Napakaganda po. I want you to be excited kasi napakaganda po ng ating next topic. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you.